Magpapatuloy po ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero ngayong araw. Sentro sa paghahanap ang lawang sakop ng Laurel, Batangas. Si JM Pineda sa report. JM. Kaya ngayong Lunes ang pang-apat na araw ng diving o search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake para sa mga missing sabongeros. Nananatili pa nga rin pagsubok ng mga divers ang halos zero visibility sa ilalim ng tubig. Sa pagpapatuloy ng pagsisid ng PCG sa Taal Lake, malaki pa rin ang pagsubok nila dahil sa hirap ng sitwasyon sa paglubog sa tubig. Ayon sa PCG, nagpapalit-palit na rin sila ng direksyon ng search area simula pa kahapon. Ito ay para makuha nila, makover ang lahat ng parte ng lugar na kanilang target na sisirin. Dahil rin daw sa sitwasyon sa Taal Lake, kinakapang mabuti ng mga divers ang mga bagay na nasa ilalim ng tubig. Base sa ibinahagi na video ng PCG, may mga ilang mga sako silang nakikita na posibleng mga pinaglalagyan ng feeds. Pero iniisa-isa na rin ito ng mga divers para makita ang laman. Depensa ng PCG sa mga naninita sa ginawa nila sa mga na-recover na buto. Kailangan daw talagang lagyan ng pangalawang balot o sako ang mga ito dahil sira-sira na ang orihinal na sakong pinaglalagyan ito. Pagtitiyak pa ng ahensya na tuloy-tuloy silang sa pagtulong sa retrieval operation ng mga nawawalang sabongero sa kabila ng mga pamuna ng iba't ibang individual. So, ang pinopoint out namin, the reason why we put a secondary protection dun sa para hindi siya tuluyang malaglag, no, mawala while umaangat yung divers natin sa ganung kalalim na depth ng water. Siyempre, it's logically, common sense lang naman yun na pag inangat mo at may opening, it might fall out, no? Hindi natin mape-preserve yung integridad ng mga nakukuha natin sa bottom. May dagdag ko lang diyan ayon kay PCG spokesperson. At yan po ang ulat ni JM Pineda. Maraming salamat, JM Pineda.